Sa totoo lang, dear heart, ay ayaw ko na sanang bumalik pa sa nakaraan dahil sa mga karanasan kong gumuhit ng mga alaalang tumatak sa aking puso at kalooban. Ako po si Corinne. Masayahin po ako at malihim, kaya hindi halatang nagkaroon ako ng karanasang nakalulungkot. Corinne, nag-iisa ka na naman. Hindi na, Stephanie, nandito ka na eh. Alam mo, kahit hindi mo sinasabi, nararamdaman kong malungkot ka. Apektado ka na naman sa mga kaklase nating nanlalait sa'yo. Lalong bumababa ang tingin mo sa sarili mo dahil nakikinig ka sa mga sinasabi nila sa'yo eh. Totoo naman yung sinasabi nila na iisa lang yung uniform ko dahil mahirap lang kami. Hay nako, wag ka ngang martir dyan. Sumasang-ayon ka pa kasi sa kanila eh. Hayaan mo, magsasawa din sila siguro. Kumusta na nga pala nanay mo? Ngayon, nasa balot industry. Si tatay mo? Ay, naku. Lagi pa rin nagfe-feeling pogi lalo na kapag ka nakainom. Magpakatatag ka, Corinne. Makakatapos ka din kahit paano. Makakatapos din tayo. Salamat, Stephanie ha. Lagi kang nandyan para sa akin. Nako! At bakit malungkot na naman ang kaibigan ko? Namimiss ko ang ate Fiona ko. Oo nga pala, no? Nag-asawa na pala siya. Namimiss ko yung mga kwentuhan namin bago matulog. Kahit inaantok na siya, hinahayaan lang niya ako hanggang sa makatulog na din ako. Wala na ako mapagsabihan ng mga bagay-bagay. Namimiss ko yung pag-aalaga niya sa akin. Siya yung lagi kong sumbungan sa lahat ng mga hinanakit ko sa buhay. Siya yung takbuhan ko sa lahat. Lagi ko siyang naaalala sa tuwing gumagawa tayo ng project dahil siya yung tumutulong sa akin. Pakiramdam ko, nag-iisa na ako. Para akong napilayan nung nag-asawa siya. Ang tatay mo? Yun, sala sa init, sala sa lamig. Alam mo, kung pwede lang sana ay doon ka na lang muna sa amin. Pero wala rin akong magagawa ko rin eh. Huwag na, Stephanie. Baka madamay ka lang sa gusot ng buhay ko kung itutuloy mo yung balak mo. May naaamoy ka ba? Hindi na naman siguro niya nilabhan. Ang baho! Ew. Huwag mo silang pansinin. At huwag kang iiyak ko rin. Lalo ka lang iinisin pag ipapakita mong mahina ka. Kakainis. Mga walang magawang matino sa buhay. Sino matapang dito? Lumabas ang matapang dito! Kala nyo hindi nyo ako kaya? Kala nyo kung sino kayo? Pwede! Lumabas ang tunay na lalaki dyan! Ay, nakakainis naman Si tatay talaga. Lasing na naman. Nakakahiya naman kung dito pa kami gagawa ng group project namin. Mamaya, uuwi na si Mama. Hindi pa siguro siya nakakaubos ng balot. Punta na nga lang ako sa bahay ng classmate ko nang sa ganun ay makapag-focus kami.
Oh, Kuya Dor, saan ang punta mo? Pauwi na rin ako eh. Kumain na ba kayo? Kumain na ako, kuya. Meron akong tinira dun para sa'yo. At, nagwawala na naman si tatay. Kaya, punta na lang ako sa kaklase ko para gumawa ng project. Lasing na naman si tatay. Pero salamat ko rin ha. Maasahan ka talaga. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo bang narinig kong sinabi ng isang tiyahin natin na kahit daw igapang ka ni Itay sa pag-aaral, di ka makakatapos? Grabe naman siya, kuya. Oo nga, lasenggot siguro si Itay pero naman sanang ganun. Hindi man lang sila magkaroon ng pag-asa para sa atin. Alam mo, kuya, kahit na kinukot siya ako sa eskwelahan, okay lang yun dahil alam kong lilipas din lahat ito. Kahit pa, parang hindi ko na kayang tanggapin ang mga sinasabi nila sa akin. Tinitiis kong lahat ng iyon dahil alam kong kahit mahirap lang tayo ngayon ay magbabago rin ang lahat. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako papahayag na hindi ka makakapagtapos. Salamat, kuya, dahil kahit mahirap lang ang buhay natin ay mayaman naman tayo sa pagkakaisa. Huwag kang mag-alala, pagbubutihin kong pag-aaral ko. Oo, basta huwag ka muna makikipag-boyfriend ha. Opo, kuya. Anong petsa na ngayon? Naku, bukas na pala yung deadline para sa tuition. Hay, salamat. Nandiyan na si Mama. Oh, kumusta ang pag-aaral mo, anak? Okay naman po. Pasadong-pasado. Mukhang may nagbabadya na namang nakakatakot sa iyong sasabihin, ah. Mama, bukas na po yung deadline ng tuition namin. Yan na nga bang sinasabi ko? Anak, sabihin mo naman ng mas maaga. Mahirap yung lagi akong nagkakalamitilong sa mga kapitbahay natin. Gagalit sila. Mama, pasensya ka na dahil na-late ko nang sinabi. Sa susunod po, masaagahan ko na. Eh wala bang iniabot sa iyong tatay mo? Naku, sweldo niya ngayon. Wala po. Hindi pa ba siya dumadating? Nandyan na po. Lasing na naman. Alam mo anak, masakit lang kasing tanggapin yung mga sinasabi nila sa akin kapag nangungutang ako. Sana daw, wag ko na kayong pag-aralin kung hindi ko kaya. Kaya anak, pagbutihin mo. Corinne, magpakatatag ka dahil wala na rin ang ate Fiona mong umaalalay sa'yo dahil nag-asawa na. Hindi ko na nga rin alam kung anong nangyari sa kanya ngayon. Oo nga, Mama. Mabuti pa nung nandito siya dahil panatag ako. Nandyan siya para tumulong sa akin sa assignments ko at naalagaan niya ako. Maski siya ay nagre-remedyo kung may kailangan ako sa eskwela. Ay, namimiss ko na siya, Mama. Di bale anak, nandyan naman ang Kuya Ador mo. Makakaya natin to. Kahit pa ipinangako ko nun sa kuya na hindi muna ako magbo-boyfriend, ay hindi ko yun natupad, dear heart. Dahil sa noong nagkakilala kami ni Mar, ay hindi ko na napigilan pa ang aking nararamdaman. Inamin ko, dear heart, na may kasalukuyan akong boyfriend noon, pero nagkakalubuan na kami. Kumusta ka na, babe ko? Eto, namimiss ko lagi si ate. Oo, hindi ba siya magbabakasyon? Oo, pero sa December pa. Magtatapos ka na nga pala ngayong Marso, ano? Oo, sa awa ng Diyos, makakapagtapos na rin ako. Matutupad mo na mga pangarap mo. Kung lolobin ng Diyos, sana makahanap na ako ng trabaho dito. Pero kung walang oportunidad dito ay kahit sa Maynila na lang muna. Iiwan mo ako?
May girlfriend ka naman kasi. Nagsalita ang walang BF. Tay, mano po? Kaawangan ka ng Diyos, anak. Mar, kausapin ko lang sandali si Corinne, ha? Opo. Sige po, doon muna ako. Corinne, anak, pagpasensyahan mo muna itong maiaabot ko sa iyo. Marami kasi akong binayarang utang sa tindahan. Eto, dagdag sa allowance mo. Salamat, Itay. Corinne, anak, okay lang sa akin ang mag-boyfriend ka. Pero, hindi okay sa akin na magkaroon ka ng dalawang boyfriend. Hindi gawain yan ng matinong babae. Mama naman. Hindi ako ganun, no? Alam mo anak, kilala kita. Alam ko, huwag ka nang magkaila. Kaming mga nanay magagaling na investigador. Kaya, umamin ka. Boyfriend mo si Mara, no? Mama, huwag ka nga. Huwag ka dyan. Kumusta ng pag-aaral mo? Buti kung hindi mo ito napapabayaan. Hindi naman po. Siguraduhin mo lang anak ha. Baka kasuhan na ako sa dami ng ating pagkakautang. Hindi birong ating pinagdadaanan ko rin. Mama, kayang-kaya ko to. 1 taon na lang gagraduate na ako. Siguraduhin mo anak upang hindi mapunta sa walang mga sakripisyo natin. Huwag kang mag-alala, Mama. Kaya ko to. Dahil pagkatapos ng graduation ay mag-a-apply ako agad ng trabaho upang makapagsimula tayong muli ng mas maigi na. Sabi ni Stephanie may contact daw siya sa Maynila. Magandang oportunidad yun. Mar? Tao po! Mar? Mar? Oh, Corinne. Akala ko ba nasa Maynila ka? Mar, may sasabihin akong mahalaga at mas maiging makipagkita ko sa'yo. Beb, may problema ka ba? Hindi naman problema dahil blessing ang tingin ko dito pero kailangan mong malaman. Ang ano? At bakit bigla kang umuwi? Mar, buntis ako. Ha? Alam na ba ng mama mo? Hindi pa. Itinawag ko na kay ate. Inutos niyang umuwi ako at sabihin ko kay mama pero natatakot ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. At saka, isa pa, nahihiya ako kay Kuya Ador. Dito ka muna pansamantala nang sa ganun ay may handa mo ang sarili mong ipagtapat dito sa kanila. Ha? Huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita. Dalawa tayong haharap sa pagsubok na ito. Salamat, Beb. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Tumira muna ako pansamantala kina Mar Dearheart. Tanggap naman ako ng pamilya niya, kaya kampante ako doon noon. Ngunit nakarating kay Kuya Ador ang lahat nung nakita ako ng kapatid ni Mar na asawa ng step cousin ko at kapitbahay namin. Kaya nakarating din kina Mama ang aking kalagayan. Hello, Corinne. Hello, Mama. Anak, umuwi ka na dito sa atin. Alam na namin ang nangyari. Isama mo si Mar nang sa ganun ay mapag-usapan natin ang dapat mapag-usapan.
Mama, patawarin niyo po ako. Hindi ko napigilan ang aking damdamin. Dapat sana ay tumulong muna ako sa inyo. Anak, hindi ako galit. Alam mo namang mahal na mahal ko kayong mga anak ko. Kahit ano pang yung nagawa, tanggap ko yon dahil anak kita. Patawad po, Mama. Hindi ko man lang naisip ang mga sakripisyo ninyo sa akin. Pakiramdam ko tuloy, parang wala na akong utang na loob sa inyo. Gusto ko rin sanang iparanas sa inyo ang kaginhawaan dahil alam kong matagal na kayong nagsasakripisyo para sa amin mula nung bata pa kami. Kahit sana'y nagpapahinga dapat kayo sa madaling araw, ay bumabangon kayo upang magtinda sa palengke. At kahit sa gabi, nagtitinda pa rin kayo ng balot para may pantustos lang kayo. Kahit pinapahiya ka na ng mga taong hinihiraman mo ng pera para may pang-tuition lang ako, nilulunok mong lahat ng iyon dahil mahal na mahal ninyo kami, Mama. Patawarin niyo po ako. Anak, uwi ka na dito. Huwag mo nang isipin yan. Nandyan na yan. At saka makakasama sa magiging apo ko yung pag-iyak-iyak mo. Ang dapat mong kausapin na yung Kuya Ador mo. Dahil siya ang may hinanakit sa'yo. Nandyan ang kuya mo. Kausapin mo ko rin. Mama, hindi naman niya ako pinapansin. Kausapin mo. Mama, ayaw nga niyang lapitan ko siya. Subukan mo lang, anak. Mama, nakainom si Sige Kuya. na. Sige na. Kuya? Bakit lumuwi ka pa? Ayaw kong makita ang pagmumukha mo. Wala kang utang na loob. Alam mo ba ang laki ng pangarap ko para sa'yo? Nangarap ako na balang araw, hindi na nila tayo kukutsayin dahil makakapagtapos ka na tapos ito ang igaganti mo. Kuya, patawarin mo ako. Umayos ka dito. Kahit hindi ko makasama ang pamangkin ko. Kung hindi ka aalis, ako ang aalis. Kuya, hindi mo naman kailangang umalis dahil ako naman ang nagkasala. Pero, bago ako aalis, gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng mga sakripisyo mo. Alam ko, Kuya, kahit hindi mo sinasabi, ay nasasaktan ka rin para sa akin sa tuwing nakikita mong nagkakaproblema ako noon sa aking tuition. Kaya nga, lagi kang nandyan nun para sa akin. Kuya, patawarin mo ako dahil binigo kita. Corinne, ang gusto ko lang naman ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Yun lang naman eh. Sobra lang kasi akong nasaktan noong nalaman kong nangyari sa'yo. Kuya, siguro, kailangan ko lang ng mapaghihingaan ng mga hinanakit ko. Kaya naibaling ko ang aking atensyon noon kay Mar. At nahulog ang loob ko sa kanya. May mga pagkakataon kasi noon na parang wala na akong kakampi. Kaya ako nagawa yun. Kahit pa maghuramentado ako rito ngayon, hindi na natin may babalik ang nangyari. Ayusin mo ang buhay mo, Corinne. Pinapatawad na kita. Magsimula ka muli. Basta mula ngayon. Mag-isip ka muna ng maraming beses bago ka magdesisyon. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat sa pagpapatawad mo. Mahal na mahal kita.
Napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng mga pinagdaanan kong pagsubok, nandito pa rin akong nakatayo. Patuloy na nagkakaroon ng lakas at panibagong pag-asa sa bawat araw na nagdaraan. Kapag naiisip ko ang lahat ng pagkakataong napagtagumpayan ko ang mga problema, ngumingiti ang aking puso. Lalong-lalo na at nasa akin na yata ang pinakamagandang biyaya. Isang mapagmahal at mabuting asawa at isang mabait at matalinong anak. At dahil walang sawa kong laging nagpapasalamat sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay ko, binigyan na naman niya ako ng panibagong dahilan upang magpasalamat. Meron na akong trabaho at pagkakataon ko na ito para bumawi sa mga magulang at kuya ko. Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat, half just hear them breathe.